lahat. At congratulations po sa mga magulang. Mga magulang, kinocongratulate ko sapagkat hindi madali ang magtaguyod ng mga anak. At congratulations din sa inyo sapagkat hindi lahat ng bata ay nakapag-aaral. Swerte kayo mga bata sapagkat may mga magulang kayo na patuloy nagtataguyod sa inyo. Makita na sana ninyo na sa kabila ng inyong mga hirap sa pagpasok sa araw-araw ay may mga magulang na sumusuporta sa inyo. Makita sana ninyo na kayo mahal ng inyong mga magulang sa kabila kung minsan na napapagalitan kayo, napapalo kayo, pero higit sa pakiramdam ng parang ini-spoil kayo ng inyong mga magulang para maramdaman ninyo na kayo'y mahal, ayon kayo ay kanilang pinag-aaral. Amen? Ha? Nung ako ay elementary pa, nakagaya ninyo, pag ako'y gumagraduate, natatandaan ko, nung gumraduate ako ng daycare, alam ko na ako ay magi-grade 1. Tapos nung ako ay gumraduate ng high school, kagaya ninyo, alam ko na ako ay mag-high school. Tapos ang kamay nang alam na siya ay papasok sa high school. Ay, very good, lahat kayo. Pero nung ako ay high school na, nung ako'y gagraduate ng high school, hindi ko na alam kung ako'y makapagpapatuloy pa sa college. Hindi ko alam. Ay yung damdamin na kagaya ninyo, alam ninyo at sigurado kayo na kayo ay mag-high school. Amen? Pero sigurado ba kayo na itataguyod kayo ng mga magulang nandito? Hindi kaya nila sasabihin, malayo na ang malayo na ang high school, masyado na magastos, ano kaya tumigil ka na muna? Wag. Wag po ninyong sasabihin sa inyong mga anak. Panghinaan po sila ng loob. Tataguyod po ninyo sila. Alam ba ninyo mga bata, na ako'y grade 6, para lang talagang sigurado ako na ako'y makapag-aaral ng high school. Pag bakasyon, anong ginagawa ninyo pag bakasyon? Lalaro pero ako noon, pag babakasyon, hindi ako makapaglaro. Kahit ako ay batang muspos pa lamang kagaya ninyo, ang utak ko ay nasa pagkatrabaho. Kasi kailangan ko na tinanim sa amin ng aming magulang na para ma-appreciate namin kung ano yung tagumpay ng pag-aaral, kinakailangan pagtrabahuhan. Noon, bagamat alam ko na ako ay mag-high school, pero laging sinasabi ni nanay, pag bakasyon, Tutoy, paano kaya yun? Ikaw ay mag-high school na, ay wala ka pang katleya. Yeah, katleya ng una. Mag-high school ka na, ay wala ka pang notebook. Wala ka pang gamit. Alam ang ginagawa ko? Ako ay nag-uuling ng baong buaw. Alam ba rin yung buaw? Ha? Mga bata, ba't hindi alam? Mabuti mga magulang, hindi tinuturuan ito. Alam niyo yung baong buaw? Ba. Ang baong buaw, ay di nakakita kayo yung sa nyugan na mga walang laman. Di ba nabubulok yun? Yan tinatapon na lang dyan. Yung baon nun, ang tawag ay baong buaw. Yun ay kinukuha namin, magkakapatid. At yun ay ginagawang uling. At nung una, ang mahal ng isang sakong uling, magkano? 50 pesos. Mahal na yun. Mahal na yun, tinatawanan ninyo kasi hindi na nga gano'n ang uling ngayon. Iba na, 50 pesos. Ang mahal ng uling ng bao. At yun ay ipagbebenta. At pagkatapos ay, sapagkat noon una naman, ang kwaderno, ang tawag kwaderno ay Ngayon ang tawag ninyo sa kwaderno ay notebook. Tutyal. Ay di yun yun ay kwaderno ang tawag. Noon ay 350 lamang ang notebook. Ganun lang nung una kamura. Kaya yung 50 pesos, ay marami na yon na notebook, may papel pa at saka ballpen. Dahil kami maraming magkakapatid, hindi lang naman ako ang mag-notebook. Andiyan, may ibibili pa rin yung mga kapatid dahil marami kami magkakapatid. Siyempre, hindi lamang yung paghahanap ng baong buaw at pag-uuling. Ako'y nangunguha din ng tabahong. Alam ba yung tabahong? Hindi ninyo alam, kahit ang mga magulang, hindi nila alam, Yung tahong, alam ninyo? Yung tahong malaki.
Sa amin, yung tabahong yung maliit na version nun, na nakukuha lamang yun ay sa ilog. Malapit kami sa ilog, doon ako naninisid. Ano? Kasamahan ng sisi. Ano? Pero may tabahong doon. Ang tabahong ay maliit na version ng tahong. Kamukhang kamukha ng tahong kulay itim, pero maliit na version. Ayun, ay sinisisid sa ilog. Aba, di, kahit medyo natatakot ang nanay ko na baka ako'y malunod, pero nilalakasan niya ang loob niya sapagkat alam niya na hindi pwedeng kumita ng pera. Ay basta naman ng mga nanay, no? Basta kikita ng pera, no? Kahit medyo para mapapahamak yung anak, ayos lang, no? Ay, di yun, no? Ay, di pa nakarami kami noon, yung isang litchi. Alam niyo isang litchi? Ah, yan, isang gatang, ano? Isang lichihan, ano? O di kaya ay minsan yung isang tabo na maliit, ano? Isang mubil, alam niyo isang mubil? Ayan. Noon, pag isang litchi noon ay 5 piso. Hindi kaya pag nakaapat ka noon, edi may 20 pesos. Ay pinagbebenta. Yun. Ano? Pero hindi pa rin sumasapat. Kasi minsan, imbis na ibili ng notebook, may bibili pa ng bigas. Ayun, ang ganun ng buhay. Tapos, ginagawa, di siyempre kulang yon. Gagawin namin minsan, kami nagkakayas ng tingting. Nangyayari sa inyo yan? Ginagawa ninyo yan? Kakayas ng tingting. Eh, magkano lang nung una ang isang bungkus ng walis? 5 piso. 5 piso nung una. 350 hanggang 5 piso. Isang bungkus. Eh ngayon, magkano na? 15 na yata. 30! Gulping mahal na ngayon. Ay noon ay 5 piso lamang. At pag hindi, minsan nagagalit ang may-ari ng ng nyog. Kasi ayaw ipakayas. Ang ginagawa namin, pinupulot namin ay yung mga kayakas. Yung kayakas para hindi na magpapatuyo. Yung mga laglag. Ayon. At pagkatapos nun, hindi pa rin sumasapat yun. Ginagawa namin, nangunguha pa rin kami ng covered crops. Alam niyo yung covered crops? Ayan. Meron pang, yung covered crops, yun yung malalapad. Pero meron pang covered crops na tawag ay balatong aso. Ay hindi madali manguha noon. Kasi kukunin mo sa bukid, minsan kainitan ng araw, ang delikado doon ng panganib ay kung matuklaw ng ahas. Kaya pag ako ay gumagawa ng ganitong bagay, ano mang ginagawa ko, ako nagdadasal sa Diyos. At noon pa lamang ay ako naniniwala na sa Anghel de la Guardia. Ang sabi ko, guardian angel, huwag mo kayong pababayaan. Nakatakot yung lugar. At sapagkat ang nagturo sa akin ng guardian angel ay ang nanay. Lagi daw magdadasal sa Anghel de la Guardia para mailigtas sa anumang panganib. At hindi pa sumasapat yun. Daming racket, Bata pa lamang. Minsan, alam mo po ba ninyo noon, di ba? Tatandaan ninyo, namili noon ng dahon ng bayabas. Noon ay dahon ng bayabas, tinutuyo. At yung pagtutuyo noon, ang isang sako ay 5 piso din. Noon ay unang 5 piso Noong isang sako, ay bago ko pa naman isang sako noon. Ay ang gaan ng isang sako ng tinuyong dahon ng bayabas. Ayun. At nung ako ay, at kapag linggo, natatandaan ko, ako ay nagtitinda sa sabungan. May sabungan noon, ngayon wala na, bawal na. Sa sabungan ako nagtitinda ng candy at saka sigarilyo. At yun ang mga racket ko na ako'y bata. Bakit? Bakit ko ginagawa yun? Sapagkat gusto ko mag-aral. Kasi sabi ng nanay, anak, kahit anong mangyari, kayo ay mag-aaral. Kayo ay mag-aaral. Kahit anong mangyari. Yun ang sabi ng nanay. Mataas ang pangarap ng nanay para sa amin. Kaya napaka-swerte namin sapagkat merong nanay kami na nangarap para sa amin. At akala ko, yung bagay na ginagawa ko ngayon, para sa akin, laro lang yun. Hindi ko naiintindihan na yung pala'y trabaho na. Pero kaya taon-taon, nakakaraos kami sa pag-aaral. Ganun yung buhay. Kaya, mga magulang, huwag niyong isusuko itong inyong mga anak. Mahirap ang buhay, hindi ho madali. Pero kami po ay nakasurvive. Kami po ay 13 magkakapatid. Ako ang panganay. Imaginin po ninyo, yung aking mga kapatid pa, na maliit hanggang ngayon ay nag-aaral. Hanggang ngayon nag-aaral. Pero, lahat ay nag-aaral, lahat ay nakatapos. Ano ang trabaho ni nanay at tatay? Wala. Mabuti pa kayo. Baka meron kayong may pagkukunan. Kami ay walang mapagkukunan.
kung ano lamang available na trabaho sa paligid, yun ang mga napapagkunan ng tatay at nanay. Pero, yung inspirasyon ng isang ina na hindi kami isinuko hanggang sa huli. At walang pera ang nanay, walang hanap buhay, pero tinuturuan kaming dumiskarte sa buhay. At yun yung pinaka-the best na investment na nangyari sa aming magkakapatid na itinuro ng nanay. Kaya huwag niyo po sasabihin na kayo mahirap, huwag niyo sasabihin kayo walang pera para hindi kayo makapagpaaral ng inyong mga anak. Hanggang kayo may lakas, hanggang kayo buhay, lahat yan, laging may pag-asa. At ang mga anak ninyo ito, huwag niyo pong isusuko. At ano nangyari? Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi kami isinuko ng nanay sa pamilya namin. Yung sa 13 anak niya, 10 ang buhay. At sa 10 buhay na yon, 2 pare, 2 teacher, isang business administration, natapos, isang HRM. At yung isa kong kapatid ngayon, nagbi-medtech. At yung isa ay economics ang kinukuha, prilo. At yung isa ay kagagraduate lamang ng high school. Magka-college na rin. At yung isa ay yung kabunsuhan ay grade 7, grade 8 na. Lahat nag-aaral. Pero, anong hanap buhay ni tatay? Anong hanap buhay nanay? Wala. Ngayon, si tatay, freelancer. Kung anong available na trabaho sa paligid, yun ang kanyang trabaho. Paano nangyari yon? May Diyos. Huwag niyong kakalimutan na humingi ng tulong sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tutulong sa atin. Sabihin ninyo, mahirap po ang buhay, hindi po namin kaya magtaguyod. Hindi po. Hindi po. Basta, sabi nga sa mabuting balita, sabi doon, may isang mayaman, pumunta kay Jesus, nang sabi, ano po ang kailangan ko pang gawin sa aking buhay? Binanggit ng Panginoon ang lahat, huwag kang gagawa ng kasalanan. Ginagawa ko na po yan. Mula ako'y bata pa. Isa na lamang. Pagbili mo ang iyong kayamanan. Ang mga lawin ng lalaki, ayaw iwanan ng kayamanan. Kapag po magandang buhay, maraming pera, mayaman, may kaya, madaling gumawa ng mabuti. Pero china-challenge ng Panginoon, paano kapag ikaw ay nawalan ng pera? Gagawa ka pa rin kaya ng mabuti sa iyong kapwa? Madali pa rin kaya ang mabuhay sa daigdig, hindi ka pa rin kaya gagawa ng kasalanan? Anong gusto ng Panginoon? Sabihin doon sa lalaking mayaman, ipagbenta mo ang lahat ng iyan, kasi baka sa matagal na panahon, ikaw ay umaasa sa iyong kayamanan. Subukan mo na ako naman ang iyong asahan sa kabila ng iyong kawalan. At totoo po, sa buhay natin, kahit gaano kahirap ang ating buhay, ang Diyos ang ating laging mahahawakan, ang Diyos lang ating maasahan. At kapag ang Diyos ang ating inasahan, mga bata, kapag ang Diyos ang ating inasahan, laging tagumpay ang inyong makakamtan. Hindi kayo mabibigo kailanman. Amen? Hindi ko sinasabing gayahin ninyo yung ginawa ko kasi magkakaiba tayo. Ang sinasabi ko ay, huwag niyong isusuko ang pangarap ninyo. Minsan ang magulang nagiging hadlang, pero kahit magulang pa, huwag niyong isusuko ang inyong pangarap. Amen? At mga magulang, sana naman po huwag kayong maging hadlang sa mga batang ito sa pag-abot sa kanilang mga pangarap sa buhay. Amen? Congratulations, mga bata. Congratulations, mga magulang. Congratulations po, mga minamahal namin mga guro.